Clara's POV. Sobra isang oras yata nagbabad sa banyo kinabukasan. Hindi siya tumigil hanggat may naiiwan pa rin kulay ang buhok niya. Mahirap nang magkaroon ng ebidensya ng kagagahan niya noong isang gabi. Medyo gumaan ang ulo niya dahil sa ginupit nga ito ni Donna. Ang dating hanggang pang-upo niyang buhok, hanggang kilikili niya na lang ngayon. Di na lang niya pinaalam sa lola niya ang pagpapagupit ng buhok. Tinali niya pa rin yung lahat at wala kahit isang hiblang iniwan, kaya't hindi mahalatang nagpagupit siya ng buhok. Tinignan niya ang sarili at saka inayos ang salamin sa mata. Napatitig siya sa kilay dahil hindi na yun masyado makapal, tsaka may korte na rin iyon. Wala pang alas 7, umalis na siya para pumunta ng opisina. Ayaw niyang mapagalitan ni Monica. 7:30 na siya nakarating ng opisina dahil masyado pang maaga. Agad pumunta siya sa cubicle ni Kyla. Naging kaibigan na rin niya ang babae. Naging routine na niya ang tumambay sa cubicle nito habang naghihintay ng oras dahil lagi rin tong maagang pumapasok. Nakikita pa rin naman niya ang 4 na kasamahan nito pero mura na mapagsabihan ni Adrian namang ito hindi na siya kailanman inutusan pa ng 4. Umiiwas na rin ang tingin ng mga ito sa kanya. Pumunta ka ba sa party? Agad na tanong ni Kyla na makaupo na siya sa tabi ng kaibigan. Parang guilty sa kung anong kasalanan hindi siya agad nakasagot. Hindi. Umuwi kasi ako sa probinsya namin. Pagsisinungaling niya. Ikaw ba? Balik tanong niya sa babae. Umiling lamang din to. Wala akong time sa mga party kasi ang dami ko pang tinatapos. Sagot nito at humarap ulit sa computer. Isa kasi to sa mga gumagawa ng layouts ng magazines ng kumpanya. Tumangutango lang siya habang pinapanood ang ginagawa ng babae. Clara! Napaigtad siya sa kinaupuan nang tinawag siya ni Monica pagkapasok na pagpasok pa lamang nito sa pinto. Nasa bungad kasi ng pinto ang peso ni Kyla. Alis muna ako, Kai. Paalam niya sa babae at agad na tumayo. Lumingon to sa kanya bago sumagot. Okay, good luck. Lagi ito ang sinasabi ni Kyla bago siya pumapasok sa opisina ni Monica. Di kasi lingid sa kalaman nito kung gaano ka-terror si Monica bilang boss. Hindi na siya kumatok nang pumasok sa opisina ng amo. Nakayuko ang babae at inaayos ang isang bulto ng mga magazines sa ibabaw ng mesa nito. Bring this to Adrian. He needs to check this within the day. Remind him that. Hindi tumitingin sa kanya na sabi ng babae. Lumapit siya kagad at kinuha ang nasa 20 kopya na yata ng mga magazines. Makakapal ng mga iyon kaya't medyo nahihirapan pa siyang bitbitin lahat. Once you're done, report to Jasmine. She will be having a dress rehearsal today. Assist her. Pautos na sabi nito na hindi pa rin nakatingin sa kanya nang makaupo na. Yes, ma'am. Maagap na sagot niya. Kandahirap pa siya sa pagbitbit ng mga magazines. Ingat na ingat siyang magbahulog mga yon kaya't iniipit niya gamit ang baba niya ang pinakadulo ng mga magazines. Nang makasakay ng elevator, ginamit pa niyang siko para mapindot ang numero ng floor na pupuntahan. Ngalay na mga braso niya. Mabilis na lumabas agad siya ng elevator na makarating sa 10th floor. Nasarap siya ng pinto ng opisina ni Adrian. Hindi niya alam kung paano siya kakatok dahil gamit niyang 2 kamay sa pagbitbit ng mga dala. Paano ba? Sinusubukan niyang kumatok gamit ang paa pero parang matutumba pa siya at tayong kaluskos lang ang nagawa niya. Oh my God! Ang bigat na ng mga dala niya. Wala siyang choice. Ngalay na talaga ang mga braso niya. Sir Adrian, tao po. Medyo mahina pa yung unang pagtawag niya. Nang wala siyang marinig na sagot, inulit niya nang mas malakas na. Sir Adrian, tao po. Alam niya, para siyang sira. Pero kailangan na niyang makapasok para mailagay ang mga bitbit dahil ang sakit na sa mga braso. Nakahinga siya na maluwag nang bumukas na nga iyon. Claire? Nagtataka ang tono ni Adrian saka napatingin sa mga bitbit niya. Agad tinulungan siya ng binata at kinuhang lahat ng mga magazines sa kamay niya. Ay, salamat! Inunat-unat niya agad ang mga braso. Habang papasok sa opisina ni Adrian, isinara niya muna ang pinto bago sumunod dito. Salamat po. Why did you bring all this? They're so heavy. Tanong ng binata habang inilagay sa mesa nito ang mga dala. Natigilan siya sa pagpasok nang may mamataan ang mga mata niya. May malaking whiteboard ang lalaki sa gilid na punong-puno ng pictures at ang mga pictures na walang iba kundi siya. Yon ang mga larawan na kinuha nito sa kanya na nakaupo siya sa duyan, suot ang gown. Kitang-kita pang rubber shoes na suot sa mga larawang iyon. Biglang sumikdo ang puso niya dahil baka makilala siya nito. Tinitigan niyang mabuti ang mga pictures kahit siya hindi makapaniwalang siya nga ang mga nasa larawan. Laking tulong na maskarang suot niya at ang kulay ng buhok niya para maitago ang katauhan niya. Napatingin na rin si Adrian sa tinitingnan niya dahil nagtaka ito nang hindi siya sumagot. Why did you not answer my message the other night? I was also trying to call you pero hindi kita makontak ng gabing yon.
Saka naalala ni Clara na nagtanong pala ito kung kilala ba niya ang babaeng nasa retrato. Hindi nga siya nagkamali ng iniisip. Sinubukan nga pala talaga siyang tawagan ni Adrian. Mabutit pinatay niya nga ang phone niya noon. Kasi po umuwi nga ako sa amin at mahina ho ang signal doon. Pagsisinungaling at napilitan ng tumingin dito nang sagutin ang tanong ng lalaki. I see. So, kilala mo ba yung nasa picture? I'm sure makikilala mo siya if she's one of our models kasi mas nakakasama mo sila. Kinukulit ulit siya nito habang nakatingin na rin sa mga larawan na nakadikit sa whiteboard. Napakamot siya ng ulo. Clara, kinuha ulit nito ang atensyon niya. Napilitan na naman siyang magsinungaling. Hindi po baka hindi yan model, baka bisita lang talaga. Iniiwas pa niya mga mata sa lalaki. Huminga to ng malalim. Bakit niyo po siya hinahanap? Lakas na ang tanong niya nang tumingin na rito. Naghibit balikat to. I don't know, I'm just curious. If she's not a model here, then maybe we can hire her. Parang walang anumang sabi ng lalaki na lumapit pa sa whiteboard at kumuha ng isang picture. Nasumid siyang bigla sa narinig kahit wala namang bara ang kanyang lalamunan. Siya? Kukuning model? Are you okay? Nag-aaral lang tanong nito nang makalapit sa kanya. Tumungo lamang siya. Anyway, can you show this picture to them? Isa-isahin mong lahat ng models and ask them kung may nakakakilala sa kanya. Tell me right away if may identity ka na niya. That's your assignment. Binigay nito sa kanya isang picture niya na nakafocus sa kamerang nagulat na mukha niya. Talaga lang? Na-curious ba to kung sino ang babaeng umamin ng pag-ibig dito ng gabing iyon? Nako, kung alam mo lang Adrian, isa yung pagkakamali. Siguro proud na to na may babae na namang nahuhumaling dito at siya pa talaga ang parang nanligaw. Kinuha niyang picture, tinignan niyon. Muntik siyang matawa sa itsura niya doon. In fairness, mukha nga siya maganda sa picture. Kung alam lang talaga ni Adrian na siya yon, ewan niya na lang talaga. Bumalik na ang binata sa mesa nito. At itinoon na ang pansin sa mga magazines na dala niya para dito. By the way po, pinapasabi ni Miss Monica na kailangan mong tapusin ang mga yan within the day. Sabi niya bago pa niya makalimutan. Okay, maikling sagot nito at umupo na. Sige po, aalis na ako. Gawin mo rin ang assignment mo today, Clara. I hope may magandang sagot ka sa akin mamaya. If meron, may bonus ka sa akin. Nakangating sabi ni Adrian na may pakindat-kindat pa sa kanya. Hoy Adrian, ako ito. Ako. Ngingiti ka pa kaya ng ganyan kung makilala mo na ako? I doubt it. Ngumiti na lang din siya sa lalaki at saka umalis na. Nagtanong-tanong lang din kung siya kunyari sa mga models kahit alam niya namang wala makakasagot nun, kundi si Camille lang. Wala ang kaibigang model dahil Miltor daw out of town. Kakausapin niya lang kaibigan. Baka kasi si Adrian mismo ang makapagtanong dito. Nako naman Adrian, effort na effort ka talagang hanapin ako. Pabuntong hiningang ipinasok na niya sa bulsa ang picture niya na bigay ng binata. Mamaya niya na iyon ipagtatanong, kunyari uli, dahil kailangan niya mag-assist sa isang model. Sa kabilang banda, napanatag na ang loob niya nang di na siya kinukulit ni Adrian sa katauhan ng babaeng hinahanap nito na alam niyang siya. Nung mismong araw na intusan siyang ipagtanong sa mga models kung may nakakakilala ng picture niya, sinabi niya agad sa binata na wala ni isang may alam kung sino yung nasa larawan. Kinausap niya rin si Camille na huwag talagang ibubuking na siya ang nasa picture. Nangako naman ng babae. 2 linggo na nakalipas mula na maganap ang party at sa kabutihang palad para nakakalimutan na nga ni Adrian ang paghahanap sa kanya. Inutusan siya ni Monica ang ihanda ang conference room sa 10th floor. Kapag kasi lumabas ng special edition ng magazine every month, nagmi-meeting ang lahat ng big bosses para ma-check at mapag-usapan ng mga ito mismo ang edition na yon para alam ng mga ito if may kulang at mga dapat pagtuunan ng pansin. Kadalasan sa special edition ay naging may interview na isa sa mga daluka. Excited siya habang hinihintay na dumating ang mga dadalo sa meeting dahil alam niyang kasali ulit si Giancarlo doon. Nag-ayos na siya ng mga kakailanganin sa mahabang mesa at nakatayo lang siya para hintayin ang mga ito. Dumating ang isang staff na may bibit ng mga copy ng magazines na hindi niya alam kung ilang pirasong dala. Nilagay nito iyon sa harap tsaka may pinapirma sa kanya. Gusto niya pa nga sanang tingnan ang cover nun kasi baka si Giancarlo ulit ang nandun kaso nakabalot ang mga magazines. Maya-may nagsidatingan ng mga executive bosses. Biglang kumistap ang mga mata niya na makita si Giancarlo kasama ng lola nito. Nasa likuran naman si Adrian. Isa-isa na nagsisiupuan ang lahat. Wala si Monica sa meeting dahil may tinatapos ng project sa isa pa nilang kliyente. Good morning everyone! Nagtaka pa siya nang si Adrian na nakatayo sa harap ng lahat. Kadalasan kasi ang lolo nito or si Giancarlo ang nagpa-facilitate ng meeting.
As usual, naka-casual attire lang ang binata. Ito lang naiiba sa mga taong nandun. Lahat kasi sila naka-business suit kahit si Mrs. De Luca. I have here the monthly special edition of our company. I'm going to give each one of you a copy, sabi ni Adrian na sinimulang alisin ng balot sa magazine sa nasa harap nito. Nasa likod pa rin siya at nakatayo lang. Naghihintay siyang may iutos sa kanya. Nakita niyang isa-isa ngang binigyan ni Adrian ng kopya ang lahat. Curious at tumaas pa ang leeg niya para lang makasilip kahit papaano, pero hindi rin naman niya makita masyado. Tinignan ni Clara ang reaksyon ng lola ng binata dahil nakatingin din si Adrian sa matanda. Tingin niya parang kabado pa ito habang nakatitig sa mukha ni Mrs. De Luca. Napakunot noo ang lola nito. Si Giancarlo seryoso ring nakatingin sa cover pati na iba pang naroon. I know that this is not our typical cover but I think it is time that we should try something new also. People will always expect to see beautiful models wearing stunning gowns in our magazine. So I decided to make this picture as our cover with a little twist to entice our readers' curiosity. Lumingon pa si Adrian sa likod nito na may malaking projector. Pinindot ang remote na hawak. Napatingin na rin si Clara sa tinitingnan nito at bumulaga sa kanya ang malaking picture niya na nakasuot ng mask at gown na nakaupo sa duyan. Mukha niya mismo ang nasa projector. Mabilis tinakpan niya ang bibig para pigilan ang pagsinghap. Nakangiting humarap ulit si Adrian saka pinakita naman ang magazine na may cover picture nga ng mukha niya. Kitang-kita pa sa larawan ng pink na rubber shoes niya. Napakunot noo pa siya na mabasa ang nakasulat sa taas ng picture in mysterious letters. Who is this mysterious woman? Hindi na tuloy niya maialis-alis sa bibig ang mga kamay na nakatakip doon. Nandidilat lang ang mga mata niyang bumalik sa malaking picture niya na nasa projector. How did you come up with this idea? Tanong ni Mrs. De Luca na parang nasisiyahan naman habang binubuklat-buklat ang magazine. The truth is, I really don't know the identity of this woman. There's a possibility that she might sue us for using her pictures without her permission, and I'm actually looking forward to it. How come? Takang tanong ni Giancarlo. Ngumiti ulit si Adrian sa kakambal bago sumagot. This is the only way I can get to know her identity. Pictures? Yun ang mas napagtuunan niya ng pansin. So nasa magazine ang lahat ng ginong pictures ni Adrian? Oh, come on. Nakakalimutan mo na yata hindi ka na bukalista. You are using our company to maintain your playboy image. Disgustong sabi na isang lalaki na sa mid-40s ang edad. Do not turn our company into a laughingstock dahil lang sa pagbibilang mo ng babae. You should have consulted us all bago na i-produce ang edisyon na ito. Segunda naman na isa pang lalaking nasa tabi ng una nagsalita. Seryoso lang ang mukha ni Adrian. I know that I need to prove myself before I will be able to gain your approval and trust. I was given the chance to feature whatever I like in this month's edition. I will stick to it. Besides, the copies of the magazines are already distributed as we speak. Hindi ka babakasan ng pag-aalinlangan ng boses ni Adrian. I like the concept of this magazine. I've checked the details inside. Basically, Adrian is starting a new trend by finding this mystery woman. I agree. Many people would be curious and would want to know if he will be able to find this woman. I think we can focus on this concept for our monthly special edition until we find this girl. This is a good marketing strategy. Mahabang paliwanag pa ni Giancarlo na sumang-ayon sa kakambal nito. Napapangiting muling tumingin si Adrian sa kakambal. Bigla ay nag-anasan at nagdiskusyon ng halos lahat ng andon. Nanatiling tahimik lang si Mrs. De Luca habang binubuklat-buklat pa rin ang magazine. Natahimik ang lahat nang tumikim ang matanda. I am not saying this as Adrian's grandmother. Actually, before the copies are printed, I asked for this month's special edition proposal. Hindi ito mapiprint nang walang pag-approve ako. Ang katotohanang nasa harapan na namin ng mga kopya at sinimulan namin ipamahagi ang mga ito'y nangangahulugan lamang na ibinigay ko ang aking pagsang-ayon sa panukala ng aking apo. Kilala niyo akong lahat. Kung sa tingin ko hindi magandang ideya, automatiko kong tatanggihan ito kahit pa magkadugo kami. Seryosong-seryoso ang mukha ng matanda at inilibot ang tingin sa mga executives ng kumpanya. Natahimik ang lahat. Since you are doubting my grandson's idea for this month, does it mean you're also doubting my decision in this company? Mas lalong natameme ang mga ito at isa-isang napapayo ko. Sakalang inalis ni Clara ang mga kamay na nakatakip sa bunganga. Namamangha siya sa lola ng kambal. Hindi nakapagtataka kung bakit na kaya nitong palaguin mag-isa ang mga businesses nito lalo ng agency. Magaling nga pala talaga ito at hindi ito basta-basta natitinag.
Nagpatuloy na sa pagpapaliwanag si Adrian sa concept na binanggit ni Giancarlo kanina na mismong kinonsulta pa ni Adrian sa kakambal bago sinimulan ng layout ng magazine. Hindi na nagkibuan pa ang mga Anton hanggang sa matapos ang meeting. Naiwan ulit ang tatlo na makalabas ng lahat. Nagsimula na rin si Clarang ligpitin ang mga nasa mesa. Dinala na ng mga executive sa magazine na ibinigay sa mga ito kanina. May nakita siyang naiwan kaya't maingat na binubuklat niya magazine habang busy ang tatlo sa pag-uusap. "Thanks for the trust, La." Narinig pa niyang sabi ni Adrian. "You deserve it. I like the idea. I think uso yung mga ganyan ngayon, right?" "Yeah, La. Sumasabay lang ako sa takbo ng panahon and techniques ni Adrian and that's good." Sang-ayon naman ni Giancarlo. "Thanks, bro." Si Adrian muli. Si Clara naman busy sa magazine. Shit nandun nga yung mga pictures niya. Nanlalaki pa ang mga tanya na mabasa ang nakasulat sa centerfold picture niya. "Anyone who can provide her information will have a chance to be included in the special edition of our magazine with their favorite artist." Napasinghap pa siya na mahina at napatingin kay Adrian. "Seryoso ka, Adrian? Ano bang kailangan mo sa akin?" Piping tanong ng isip niya. "By the way, who's this woman?" Naalalang itanong ni Mrs. De Luca. Nakita niyang napakamot sa baba nito ang binata na medyo napapangiti. "Kinikilig ka ba, Adrian? Diyos me, ganyan pa rin kaya reaksyon mo kung malalaman mong ako ito? Ay, naku naman." Umiral nga ulit yung pagka-playboy mo. "Well, she attended the party and then she disappeared." Napatawa si Giancarlo. Napatingin tuloy si Clara sa binata dahil parang musika sa tenga niya ang tawa nito. "Wow! First time in history tinakbuhan ka ng babae. Kaya pala atat na atat kang makilala. Hindi mo yata matanggap na hindi kanya type." Mas lalong lumalakas ang tawa ni Giancarlo. Napapangiti na rin ang lola ng dalawa na napatitig na lang tuloy siya dito. "Giancarlo, my loves. Sana ganyan ka palagi. Mas gwapo ka kung nakatawa." "Wrong, brother. She confessed her love to me that night." Nakangiting kontra ni Adrian sa sinabi ng kakambal. Bigla tuloy bumaling ang tingin niya sa binata. "Bakit ka po tatakbuhan kung umamin? Baka lasing lang po yun at iyan lang ang ginagawa ng mga panahong yun." Kusang bumuka ang bibig ni Clara na hindi na hinintay pa na makapag-isip na maayos ang utak niya. "Oh no!" Agad kinagat niya ang pang-ibabang labi at alanganing napatingin sa tatlo. Nasabay-sabay napalingon sa kanya. Nakita niya ang pagtataka ng mga ito at saka biglang tumawa ulit ng malakas si Giancarlo at sumunod na rin si Mrs. De Luca. Si Adrian lang ang hindi tumawa sa mga ito at parang tinititigan pa siya na masama. Mabilis na niligpit ni Clara ang nakalat sa lamesa tsaka tumalikod para kunwari nilalagay ang mga niligpit sa cabinet sa likod. Napapapikit pa siya habang nakatalikod sa tatlo. Dama niya ang tingin ng mga ito kahit nakatalikod siya. Matagal na nagtatawanan lang mga ito hanggang sa narinig na niya ang boses ni Adrian na nakikitawa rin. "I like her." Si Mrs. De Luca ang narinig niyang nagsabi nun. "I like her too, La. We should always protect her from Monica's wrath so we can keep her forever." Si Giancarlo ang nagsalita. Dumilat agad ang mga mata ni Clara sa narinig. Nakatalikod pa rin siya sa tatlo. Like siya ni Giancarlo? Gusto nitong manatili siya doon forever. Gusto niyang sumigaw. Wala siyang narinig mula kay Adrian. "Wala akong pakialam kung hindi mo ako like Adrian. Ang importante, like ako ng lola to be ko, lalong-lalo na ni Giancarlo." Pakiramdam niya, involuntaryong commending pa ang bewang niya sa kilig. Sa kabilang banda, pumasok siya ng studio kung saan ginagawa ang photoshoot ng mga models. Katatapos ang session kaya't kailangan niyang ligpitin ang mga nagkalat na damit sa loob. May isang naka-assign na tumulong kanina sa model sa session na iyon. Natigilan siya na makitang andon pala sa loob si Adrian. Nakaupo ito at nakaharap sa laptop. Sa tingin niya, ito uli ang nagboluntaryo maging photographer ng araw na iyon. Mas lalo siyang natigilan na makitang nakatayo sa gilid nito ang isang babae. Napakunot-noo pa siya habang kinikilalang babae dahil parehong nakatalikod ang dalawa. Maya-maya tumagilid to. "Si Hannah?" Napatoon din ang pansin niya sa isang standee picture na sa tingin niya ay siyang tinititigan ni Hannah. Picture niya yun. In fairness, magandang kuha niya roon kahit parang nakayuko siya. Naalala niyang ginawa niya yun para hindi masyadong makapture ni Adrian ang mukha niya. Natatakot kasi siyang makilala siya ng binata. Imbes magpakita sa mga ito, pumunta siya sa likuran ng isang clothes rack na puno ng mga damit. Bakit ba nagtatago na naman siya? Bakit masyado kang interesado sa babaeng nasa picture? Narinig niyang tanong ni Hannah. May nahihimigan siyang pagsiselo sa boses ng babae.
Well, as you can see, she's attractive, right? Attractive? Muntik pa siyang masamid ng sariling laway. How can you be so sure that she is attractive without a mask? Matagal na walang sagot mula kay Adrian. So, what brought you here, Hannah? Iniba na ng binata ang topic. Ang babae naman ang di nakaimik kaagad. Did you really have to do this? Biglang parang humina ang boses ng babae. What do you mean? Nahimigan ang pagtataka sa boses ni Adrian. Alam na alam mong nasasaktan pa rin ako tuwing nalilink ka sa ibang babae. Ngayon, gusto mo pa talagang ipangalandakan sa buong mundo na hinahanap mo yung babaeng yan? What? Bakit ba nagsasalita ng ganun si Hannah? Ano ba ang gusto nitong iparating kay Adrian? Para magsisimula ng umusok muli ang ilong ni Clara dahil naalala niya ulit si Giancarlo. What are you trying to say, Hannah? Biglang parang pumormal na rin ang boses ng binata. Matagal na katahimikan muli ang namagitan. Adrian, I'm sure you know the answer to that. Kahit siyang nakikinig, halos hindi humihinga sa kinatatayuan. Bahagya pa siyang sumilip sa mga ito. Nakita niyang tumayo si Adrian at lumapit sa babae. Inawakan ni Adrian ang mukha ng babae para tingnan to sa mga mata. Let's talk to Giancarlo. We can still make this, right? I don't want you to marry my brother, Hannah. If you feel still something for me, marry me instead. Maemasyong sabi ni Adrian habang nakatitig kay Hannah. Hoy mga salawahan. Gusto niyang sumugod sa dalawa. Pinagkakaisa niya talagang my loves ko? My dad wants stability. He is against us, against you. He threatened to remove my name on his will if I'm going to marry you instead of Giancarlo. So be it. Kaya kitang buhayin, Hannah. Hindi mo kailangan ng mana mo. I can provide for us. Ilang beses ko bang sasabihin yun? Seryosong mukha ni Adrian. Inalis ng kamay sa mukha ni Hannah. Malalim na paghinga lang ang sinagot ng babae. I knew it. Hindi mo pa rin kayang talikuran ang lahat para sa akin. Mapait na sabi ng binata. Adrian, pwede pa rin nating balikan ang nakaraan natin ng palihim. Pagsusumamo ni Hannah. No, Hannah. I will never do that to my brother. Kaya nga gusto kong kausapin natin siya pareho kung nakapag-decide ka na ipaglaban ang pagmamahal mo sa akin. Ayokong pagtaksiran ng kapatid ko. Gusto kong maging tayo ulit sa tamang paraan. Alam ko masasaktan natin siya pareho but we will still try to make it right. Hindi yung magiging tayo na ang uli pero bawal. Umiiling-iling pang sabi ni Adrian. I cannot disobey my dad, Adrian. Mahinang sabi ng babae. I see. Yun lang ang narinig ni Clara na sagot mula sa binata at wala nang muli ni isa pang nagsalita. Ano ang gagawin ni Clara sa pagkakalagay ng larawan niya sa magazine? Hanggang kailan niya ngayon itatago sa lahat na siya at ang babaeng nasa larawan sa magazine ay iisa? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.